Dismayado nga ba ang SMC dito sa Terra Firma Jeep dahil ito ay nananalo? Ito ngayon ang usap-usapan sa social media, lalo na doon sa balita nga na ito kasing syempre alam nyo na yung Hinebra nakuha yung draft pick ng Terra Firma at inaasahan na lahat na ito yung magiging number 1 sa darating na draft dahil laging Terra Firma ay laging talo. Pero dahil nga nananalo ang Terra Firma Jeep ngayon, nanganganib itong draft pick ng Barangay Hinebra at baka ito'y bumagsak sa number 2 at baka ang maging number 1 ay yung sa Blackwater Bossing. Spekulasyon lamang yan pero may mga nagsasabi na baka itong Terra Firma Jeep ay pagsabihan ng SMC na wag naman masyadong manalo dahil baka maapektuhan dito ang Barangay Hinebra. Pero sa tingin ko naman hindi ganyan ang sitwasyon dyan kasi kitang-kita naman natin na yung mga players talaga ng Terra Firma ay determinadong manalo at lumalaban talaga. So ibig sabihin, sila mismo ay gumagawa ng paraan para manalo. Kung ano man yung desisyon ng management, kung sino man yung mga players na tinetrade nila o pinapasok o inaalis. Ang maliwanag dito yung coaching staff ng Terra Firma, ito si Jeff Napa. At yung mga players ay ginagawa ang lahat para manalo. Ngayon, kung mananalo talaga sila, sa tingin ko walang magagawa management doon. Unless i-trade yung mga players katulad nung nangyari nung nasa kanila si Stephen Holt, si Javi Gomez de Leandro, si Isaac Go. Nakaabot sila ng quarterfinals, kamuntik nang ma-upset yung San Miguel. Pero instead na palakasin yung team, tinrade lahat ng mga players na nabanggit. So baka ganyan din ang gawin ng Terra Firma dito. Sa ngayon, yung mga fans ang gusto talaga na hayaan na ng SMC itong Terra Firma para naman maging competitive dahil mas maganda sila panoorin kapag nananalo. Pero sa bandang huli, makikita natin kung hanggang saan ang aabutin itong Terra Firma. At syempre, ang ganda rin kasi ang galing ng kanilang import na nakuha at fit na fit sa team nila. Samantala naman, itong San Miguel Beermen daw ay susubukang kausapin ang Phoenix Fuel Masters para sa isang posibleng trade kung saan makukuha daw nila itong si Richie Rivero. Pero ang isa pang posible raw na gawin dito, ang magiging kapalit ay si Chris Miller. Hindi pa ito kumpirmado pero kung iyan lang ang i-offer ng San Miguel, sa tingin ko dapat dagdagan nila. Dahil ito si Richie Rivero kinukonsider na isa doon sa mga star players ng Phoenix Fuel Masters at hindi sasapat na si Chris Miller lamang ang magiging kapalit so kinakailangan dagdagan ito ng San Miguel. Nasa SMB na yan kung sino yung idadagdag nila pero ang maliwanag dito, kung ikaw ang San Miguel, kinakailangan siguraduhin mo na magiging sapat yung offer dahil ang Phoenix ay isang independent team. So kung gusto na San Miguel talaga si Rivero, kinakailangan syempre medyo maayos yung kanilang offer dahil hindi naman to Terra Firma. Pwede siguro si Wambi Tiongso nang i-offer nila, samahan nila ng isang first round draft pick. Baka pumayag na dyan si Coach Charles Chu. Pero kahit sa ganyan, walang guarantee na ito'y matutupad dahil nga ang Phoenix ngayon, maganda simula nila, hindi yan magmamadali na pumasok sa mga trade. Pero hindi naman nakapagtataka na ang daming mga teams kabilang na San Miguel na interesado dito kay Richie Rivero dahil ang ganda ng nilalaro niya sa Phoenix Fuel Masters. Kaya nga sa tingin ko itong San Miguel talaga magiging mas malakas yan kung makuha nila si Rivero dahil mataas ang basketball IQ nito at pwede talaga to na isang scorer at playmaker. Ngayon, kung ito'y matutuloy talaga, sa tingin ko itong San Miguel magiging mas oriented na sila talaga doon sa mga guards dahil kinakailangan nila syempre na marami scorer para makatulong kay Junmar Fajardo. At ito si Richie Rivero, pwede yan. Pwede si Rivero maging point guard nila kasama ni Chris Ross at ni Chris Rosales kung si Wami Tiongson nga yung ite-trade ng SMP. Pero yan ay isa pa lamang sa mga posibilidad na po pwedeng mangyari. May balita naman tayo sa TNT Tropang 5G. Unang-una, kinuha nila si Justin Chua. Binigyan to ng 1 conference contract. Nag-try out si Justin sa training camp ng TNT at na-approve nila. So, 1 conference contract ang binigay dito ng management. At ito namang si Kelly Williams ay nilagay nila sa unrestricted free agency list with rights to salary. So, ibig sabihin, free agent na ito si Kelly Williams, pero may rights to salary pa rin dyan itong TNT. So, may sweldo pa rin. And I am sure na ito si Kelly Williams, eventually babalik pa rin yan sa TNT. Dahil yan ang primary defender nila kay Junmar. Siguro baka next season or next conference babalik yan. Samantala naman, ang isa pang balita sa tropa. Of course, alam na ninyo yung pang report kahapon na ito si Cedric Barefield. Balak nilang kunin at ang katrade si RR Pugoy. Pero bukod dyan, meron pang mga reports na lumalabas na baka daw pati itong si Shawnee Winston na kalilipat lang sa NLEX Road Warriors ay mapunta sa TNT Tropa.
Marami kasi pinag-aaralan daw ngayon itong TNT na pagbabago doon sa roster nila. At yung kombinasyon ni Heading, si Cedric Fairfield at si Shawnee Winston, yan daw yung tinitignan nila na posibleng gawin. Kaya if ever matuloy nga ito, ang daming trades na mangyayari sa TNT, no? Nandiyan na itong kay Shawnee Winston, kukunin daw si Cedric Fairfield at ang balita nga, gaya nung na-report natin kahapon, pati si Christian David. So, hindi naman nakapagtataka, nakukuha sila sa Blackwater at NLEX dahil matagal na nilang ginagawa yan. Pero yung sabay-sabay nakukunin yung mga nabanggit na players, medyo mabigat na move ito. Lalo na kung ito yung magagawa nila this season or next season at bumalik na si Rondae Hollis Jefferson. Mukhang seryoso talaga doon sa Grand Slam bid itong TNT tropang 5G. Anyway, sa ngayon, ang focus ng lahat ay nandun sa upcoming nilang laban kontra dito sa NLEX sa Train or Shine dahil makikita na natin si Bol Bol. Inamin ni Converge coach Delta Pineda na marami pang kinakailangang ayusin sa Converge Fiber Xers dahil nga medyo hindi maganda yung simula nila at hindi pa guaranteed kung kailan makababalik si Juan Gomez de Leaño pagkatapos itong magka-injury at si Calvin Abueva ay hindi pa naglalaro sa kanila. So sa ngayon, balik muna doon sa dati itong Converge na umaasa kay Alex Stockton at kay Justin Arana at kay Justin Baltasar. Meron ding mga umiikot na balita, hindi pa kumpirmado pero baka daw itong import nila na si Kylor Kelly ay palitan na. Sa tingin, medyo split yung mga fans dito, no? Dahil sabi ng ibang fans, okay naman ang laro Kelly. At ang nagiging problema lang talaga ay yung ibang mga players ng Converge na hindi naman ito nabibigyan ng suporta. Pero sa ngayon mukhang okay naman daw ito si Kelly at ayon doon sa ibang nasa management, wala pa silang balak palitan. Unless of course, sa susunod na game ng Converge matalo pa to ulit at baka doon mapilitan sila talagang gumawa ng move. Kasi ngayon na pinag-iisipan talaga nitong Converge Fiber Xers, mas madali talagang palitan yung import kaysa doon sa local. So mas malamang nga kung kinakailangan ng pagbabago sa team ay iti-trade nila yung papalitan yung import. Kasi kung trade, syempre mahabang usapan yan, kinakailangan pa mag-agree yung kausap mong team. So yan ngayon yung pinag-aaralang mabuti ng management dito ng TNT Tropa, ng Converge Fiber Xers. Pero for now, mukhang si Kylor Kelly bibigyan pa nila ng isa pang chance ito na maglaro sa kanilang lineup. Kaya tignan natin kung matutupad nga ito na makukuha nila talaga itong si Kylor Kelly dito sa susunod din ng game. Or kung matalo ang Converge, baka nga palitan na talaga nila ito at humanap na sila ng ibang import, yung mas reliable na mas go-to guy na scorer, kumbaga baka yun ang kinakailangan talaga ng Converge Fiber Xers. Pero for now, wait and see muna sila kay Kylor Kelly. Pinabati natin ang ating mga taga-subaybay na sila Anthony Adon, Romeo Conchada, Michael D, Ireneo Salangsang, Dexter Domer, Jonel Alagon, Katsakino Dokusin, Malyari Mascarillas, pati na rin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Simon De Guzman, Edwin Carmona Jr. at ang iba pa.